I am with my lawyer, Attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So ayun na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami ng padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talagang makikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations nila. So baka po kayo ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo? Wala mong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Umayag naman po at umayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos, pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at mayroon pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kaagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Then ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Pag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema, mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Baligod? Hindi po. Kanina? Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po ang nakausap niya. Sir, just to confirm, 3 lang po out of 18 na maleta boys ang kinasuhan niyo ngayon? 18 na maleta boys, 3 lang po dahil yun po yung nag-implicate po sa akin Si Gumban, si Waupan at saka si Bulontate ho. Yung iba naman, wala akong namang sinabi. Sir, may duda po kayo, suspension, bakit kaya nila ginagawa ito? Politics. Dahil nga may mga nagsilabasan. Ito na yung sinasabi ko noong I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama dyan sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga pahayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Hindi naman kami interesado kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Marami pong interesado na tumakbo na pagkapangulo. Bakit kami kagad itutulak dyan? Vice Presidente, marami din. Sa pagka-presidente, si Secretary John Vic, nagpahayag na gusto niyang tumakbo. Si Senadora Risa, nagpahayag na may mga tumutulak sa kanya. Si Mayor Lenny, may tumutulak din sa kanya. Bakit kami katitignan? Ilang beses na namin sinabi, walang interest. Sa pagka-Vice President, ang dami rin si Robin Padilla, si Marcoleta, madami na tatakbong vice. Bakit kami? Saka palagay ko doon yun doon sa number 2, bakit ito na napasama kami pagkatapos yung iba hindi at inaalis na isa-isa dahil kagrupo na po nila. Ako kasi na-identified ako sa Marcos Block dahil nasa ticket po ako ni Pangulo. Pansinin ho ninyo, kasama po si Tito Soto dahil sa ticket po kami ni PBBM noong nakaraang halalan. Tapos nag-majority kami kaya naisama din si Loren dati at saka si Mark Villar sa majority. Ngayon po, wala na po sa majority yung dalawa, yung isa naalis na lang kaagad na nagkamali daw kaya tinanggal po nila si Senador Loren. Yan tanong ko, paano si Mark Villar? Baka sumama naman ang loob. Dapat alisin na rin nila.